Yo, what's up mga biyahe? This is biyahe ni Ran. So, meron akong load dito, diretsahan na. Kasi ganito yan. Meron akong load dito na isang aircon na 500 na 0.5 HP, ref na inverter, wifi window, at saka wifi router, at saka mga ilaw sa bahay. Tapos, yan, naka-aircon yan, naka-inverter yan. So, kahapon, bakit ko ginawan to ng video ulit? Kahapon kasi nag-post ako at nag-comment si sir, kasi pareho po kasi kami ng inverter. Ang nag-comment dito ay si Sir Roger Onib. Paano sobrang liwanag? Onib Odap. So, hindi talaga yan sir mag-iinit kapag naka-AC mode. Napansin ko lang kasi nasa AC, naka-light indicator, baka di mo napansin. Same inverter tayo, magandang klase talaga yan. So, yun yung sabi ni sir na naka-AC mode. Tapos, tiningnan ko po yung video ko. Yes po, naka-inverter mode. Ano po kasi talaga siya, naka-AC mode. So, sabi ko, baka para ako maging ano nito, para akong sinungaling ito. So, in-explain ko sa kanya na yung video kasi na ginawa ko sa aircon, kahapon yon. Tapos, nung kinabukasan ko, ako nag-explain. So, parang ganon. So, kahapon kasi, pagkagabi, low bat na yon. So, kinabukasan ako sa umaga nag-explain. Tapos, naka-easy talaga yon kasi nag-charge na lumipat na yun sa grid. Ngayon, walang halong edit to. Walang edit talaga para di na ako magkamali. Pasensya na sir. So, ayan. May naka-load na dito, ano. So, ayan. PV, naka-indicator yung PV. AC mode, naka-off yung AC. So, ito na, inverter mode, tsaka fault. So, naka-inverter na po yan. Ngayon, ito yung AC in naka-in-off ko na siya. So, try natin i-on, no. Pag i-on ko yan, lalabas yung 245 volts dito, tsaka yung, yung naka-AC or grid mode. So, pag i-off ko yan para sure sa video na makita nyo. Ayan, wala na. So, inverter mode talaga yan. So, kanina ko pa in-on yung aking aircon na sa mga almost 1 hour na ngayon. Tapos, sabi ni sir, sabi nila kasi iinit daw yung inverter. Ayan, kanina ko pa to kinakapa. Habang wala pa yung aircon, kinapa ko na to, walang init. Nung in-on ko na yung aircon, almost 1 hour na, ay normal pa rin yung kanyang operation. At nung naririnig nyo yung blower, same pa rin ng normal operation. Ngayon, ayan, meron tayong load. So, in-explain ko sa inyo yung running time, di ba? So, for example, ito, sa last video ko kasi ng pag-testing ko, dalawang 600 watts yung nakakabit. Ngayon, isa lang kasi yung 600 watts dito yung nakakabit kasi tinanggal ko yung isa kasi nilipat ko yung panel. Ngayon, ang harvest ko ngayon, nasa 200 watts lang. So, walang edit to ha, di ko to i-editin. So, kung magkamali ako ng sabi, kayo na yung bahala. So, nasa 200 watts yan ang ating harvest ngayon. Ngayon, meron akong 600 watts na tawag dyan, load. So, ibig sabihin, ang sinusupply lang ng panel ay 200 watts. So, 600 watts minus 200 watts, meron po siyang 400 watts na extra. So, ngayon, yung 400 watts, kukunin yan ng inverter dito sa ating 100 Ah na battery. Kaya yung sinabi ko sa inyo na kung ganito yung setup nyo, dapat mag 280 Ah kayo para kayanin ng medyo matagal. So ngayon, kung gano'n naman na load ang kukunin ng inverter sa ating battery, so ganito yan pag times. I-EI natin para so walang edit pala to, no? So 100 watts 100 watts load 12 volts 100 Ah. Mali. 100 Ah. Live tagay natin live PO4. PO4. How many hours? Ay, wala palang edit to. Ayan, so ilang oras ba? Ay, 100 watts pala yung nilagay ko. Putik, dapat 400 watts. Kasi yun yung live na demonstration natin ngayon. So, ayan yung answer ni AI. So, nasa mga 3 hours lang ang itatagal ng ating 100 watts na 100 Ah na battery. Kasi 400 nga yung watts na kukunin niya sa ating battery. So, yun. So, 200 yung ating harvest.
minus 600 na load. So, 400 na lang. So, 400 yung kukunin niya sa battery. So, kung full tong battery natin, aabot siya ng 3 hours, sabi niya. 3 hours. 3 hours yung consumption, yung estimated, kung full yung battery mo. Ngayon, kung 500 watts naman yung consumption mo, so mas lalong tatagal. Kasi mas malaki yung, yung harvest mo. Ewan ko ano na yung sinabi ko. Basta wala tong edit. So, ngayon, puntahan natin yung aircon. Okay? Tara. Walang edit, sabi. Kaya mahaba tong video na to. Ayan, sobrang lamig na kasi 1 hour na nga itong naka-on. So, ito na yung aircon na 0.5. Pasensya nyo yung kwarto kasi ano lang to, storage room. Walang nakatira dito ngayon, walang natutulog. So, ang consumption niya ay nasa mga 493. Yan yung consumption niya kasi naka-ano yan eh, kanina pa yung 3:30 minutes, kanina pa yung 1 hour naka-on eh. Kaya, yan na yun yung pinaka-peak niya na consumption talaga. So, number 8, naka-high. So, malamig na dito kasi 1 hour na nga to naka-on. Ayan, so ito sa ano kasi namin to, sa grid. So, ayan, in-extension ko yan doon hanggang sa solar. So, ayan po. Ayan, klarong-klaro. Klarong-klaro na. Ngayon, balik tayo kasi kanina pa yung, kanina pa yung 1 hour na to naka-on eh. Marami na akong video yung ginawa pero dinilit ko naman. Naman, delete. At eto, balik tayo dito. Ayan, so nakalagay dito sa ating, ayan, normal pa rin yung operation na, hindi mainit. Nasa 35 degrees ang kanyang, ayan. So, 12 volt, 12.7 volts. So, tingnan natin sa multimeter natin. Kung ilang volts dito. So, kasi hindi kasi yan magkapareho. Kasi pag may load, iba yung reading niyan. So, nasa mga 13.9 ang kanyang battery. 13.10. So, nadagdagan pa nga. So, ibig sabihin, nasa mga full pa to. Kasi ang full ng Gentai Life VO4 is 13.5. So, kinaya pa rin ang ating harvest. Or baka uminit, kaya kinaya niya. So, 13.10. So, kanina po yung aircon natin. 1 hour na ang nakalipas. At nag-12.8 siya. So, ibig sabihin, kinaya pa rin ang ating harvest. Umabot ng harvest ng 300 watts. So, ibig sabihin, medyo uminit ng 200 watts na naman. So, ayun. So, Sir Roger, sana makita mo tong video na to. Wala po tong edit. At ayun. So, this biyahe ni Rans, I hope may nabigay ako sa inyo na impormasyon. So, this is biyahe ni Rans. See you for more solar updates. Peace out.